na ang pangalay Samson at ang panaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Inilaan si Samson sa Panginoon mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Nahahawig ang kwento ng kapanganakan ni Samson sa kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Wangko. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa Ipinitan. Ang asawa niya ay hindi makaanak. Minsan, nakakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglihinig ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang tubig ng alak, hindi tikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak na siya, huwag mong papuputulan ng buko, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang kong itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy ng pinagpapawala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumupo kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi ko papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at itas na kakanlungan. Matatag na pagdihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi ko papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi ko papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangian, ihahayag ko sa magda. Sa pulpal sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi ko papupurihan ang iyong kapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaibigay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang sacerdote na ang nalay sa Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth.
Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y natanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya tumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dampanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at pinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, marami ang magdadala sa kanyang pagtulan, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Kung pinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauunan siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu ng kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ng mga ama at ng mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga tuwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Kapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingis ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman si Zacarias ng mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipil. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, hindi ka ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo. Highway, may isang koteng tumatakbo ng sistema. Siyempre ay nakagalang, pero hindi kahit sakuhin. Kasi kung people yung driver, nang makita niya sa kanyang car, may tumatakbong manok at siya'y naunahan. Ano yung manok ko? So, inapakan niya yung gasolina at pinaandar ng 100. At habang ino-overtaken niya manok, tinignan niya. Maya-maya, tuloy-tuloy yung takbo niya 100. Nakakita na naman niya yung manok. Tumatakbo mas mabilis pa sa kotse, ino-overtaken na naman siya.
Ginawa niya, napakan niya uli yung gasolina at ginawa niyang 150. At naunahan niya yung manok. Maya-maya, nakita niya yung manok, tumatakbo na naman. Ginunahan yung kotse niya. Itong klaseng manok ko. Nakita niya yung manok pumasok sa kanan at siya'y manghang-mangha sa kansala. Paano makakatakbo ang manok ng mahigit ng 150 kilometers per hour? At kanyang sinundan. At yung manok ay tumigil doon sa harap ng isang bahay. May barn at nakita niya maraming manok. Tumatok siya sa bahay. Mawalang galang na ako. Kayo po ba ang may-ari ng bahay na ito? Sumagot yung lalaki. Ako nga. Napansin ko po yung manok ninyo. Ang tulit tumakbo. Talagang mabilis tumakbo ang mga manok ko. Paano nangyari yun? Ganito yan, Iho. Dito sa bahay na ito, 3 lang kami nakatira. Yung misis ko, yung anak ko, at saka ako. Tuwing magkakatay kami ng manok, ang gusto lang namin kainin ay yung paa, yung hita, yung drumstick. Ang problema, sa isang manok, may 2 drumstick lang. So, ang ginawa ko, nag-aral ako at pinaghalo-halo na yung lahi ng manok hanggang makaproduce kami ng mga manok na may 3 paa. Yan ang dahilan, kaya napakabilis tumakbo ng aming manok. At kumuha siya sa bintana, nakita niya, lahat ng manok sa paligid may 3 paa. At sinabi nitong driver, nag-solve niyo yung problema niyo. Hindi rin. 3 na yung kita. Iho, sa bilis tumakbo ng manok hanggang ngayon, wala pa kaming nahuhuli. Para imposible. 3 kita na manok. Sa mga nakarang araw, puro imposible narinig natin. Isang dalaga, lili, mga anak isang bata, si Samson, nakikita sa unang magbata, si Samson, sobrang lakas, huwag lang iinom ng alak. Kung kung puputulin yung buho. Si Lolo Zacarias at si Lola Elizabeth, bigla naman sa kanilang katandaan na magkakaroon ng anak. Kaya kung si Lolo Zacarias, alam niyo yung mga lolo at lola, walang ginawa yan kung hindi magkwento nung panahon nila. Alala niyo sila lolo at lola nila? Diba? Habang lumalaki tayo, walang tinetera kung hindi yung panahon ng gera. Sabi ng lola ko naman, alam mo, ako, nung panahon namin, hindi kami nagsusuot ng kuwan, ng salawal sa ilalim. Kaya pag kami tumatawid sa ilog, katayo lang kami. Okay na. Pero pindaw, sabi ni Lola, nung panahon namin, kahit yung mga babae, walang salawal sa ilalim, walang nabubuntis bago yung kasal. Samantalang itong panahon ninyo ngayon, may salawal na. Bago kayo kasal nabubuntis na. Ang ibig nyo ba sabihin, Lola, ang solusyon alisin na uli yung salawal. Ikinikwento rin ni Lolo, yung mga aeroplanong dumadahan ng panahon ng gera. Anong muna, akala nila yung cruise na lumilipad. Diba? Tapos tumulong sila, noon nila na akala nila. At kung sumobra ng dati yung cruise na lumilipad, nalito na sila sa pagkat may mga nahuhulog ng bomba. Yan ang kwento ng ating Lolo at Lola. Si Lolo Zacarias at si Lola Elizabeth may sariling kwento ng buhay. Si Zacarias ay nasa lipi ni Levi o Levi
Sila yung mga nandoon sa loob sila yung mga pare. Sila yung nasa loob ng templo. Ang problema ay hindi kay Zacarias. Ang problema ay kay Lola Elizabeth. Si Lola Elizabeth ay baog. At ang isang baog na babae ay hindi nabubuntis. Lalo higit kung unang panahon, wala pa yung mga scientific na pamamaraan ngayon na pwedeng mabuntis ang isang babae kahit baog. Kahit lalaki, pwede rin sigurong buntisin, ano? Hindi ko alam. Pero, yan ang kwento ng buhay ni Lolo Zacarias at ni Lola Elizabeth. Hanggang isang araw, nagpakita ng Anghel Gabriel at sinabing, Pati Boy, kaya, nanganak yung higit mo. Diba? Eh, kung ikaw si Zacarias, si Lola Zacarias, naniniwala ka. At kung nalaman ni Lola Elizabeth, meron bang Lola dito? Wala ko makita. Kaya, Lola, tama ka si Lola. Gusto ko yung talagang uupot. May Lola dyan sa likod. Kunyari, Lola, nalaman mong ikaw ay buntis. Nagduduwal ka pag umaga. At ako ka din sa dito. Lola, anong gagawin mo? Nagduduwal. Anong problema? Ang nagtatalang tao yata ako. Aba, ay talagang ka din din. Lola. Pero ngayon, ang kwento ay hindi kay Lola Elizabeth. Ang kwento ay kay Lolo Zacarias. At sabi ng anghel, ikaw, bakit mo hindi ka naniniwala? Kulang ka pa. Pananampalataya. At sa tingin ng marami, at sa tingin ng kasaysayan ng simbahan, si Lolo Zacarias ay pinarusahan ng anghel sapagat hindi siya naniwala. At ito ang paniwala ng marami sa ilan sa atin. Akala ng marami sa atin, meron tayong atraso sa Diyos, kaya tayo hindi umasaya sa buhay. Kaya tayo hindi sumasaya. Kaya hindi natin marating ang gusto nating marating. Pero hindi naman ganun. Sapagat si Lolo Zacarias, maaaring hindi siya naniwala, sino ba naman ang maniniwala? Sabi ko nga kanina, may mga bagay na imposible. Makakita ka ng manok na may 3 paa, makakita ka ng babae dati na naging lalaki, o lalaki na naging babae. Isang lola, mabubuntis, parang imposible. And so, medyo may dahilan din naman si Lolo Zacarias na sabihin sa anghel. Diba? Hindi naman siya unreasonable na hindi magtitiwala. And I think also in our life, it's the same. There are some things that happen to us at minsan hindi mo talaga matanggap. And it is, you find reason na pumunta sa Diyos at sabihin sa Diyos, Panginoon, bakit ganito? Parang hindi ako makapaniwala na ganito ang nangyari sa buhay ko. Ginawa ko ang lahat. Kaya ang parusa, akala ng marami, ang parusa ay tinanggalan siya ng pandinig. At siyempre, pag tinanggalan ka ng pandinig, hindi ka rin makakapagsalita. Titi, tingi, at bulag sa katotohanan. Ginawang kanta. Freddy Aguilar. Bulag, titi, at tingi. Yan ang kwento ni Zacarias. Hindi daw Zacarias. Ano ba talagang gusto sabihin sa atin ng pagiging bulag, titi, at tingi sa Zacarias? Maraming beses sa ating buhay, ano man ang mangyari, puro ingay ang naririnig natin. Lalo na dito sa Dubai. At maraming tao, takot ka, at hindi ka. At ang ginagawa natin,
ka, may nag-ring na telepono. Oh? Walang katahimikan eh. Pag-gising mo sa umaga, inisip mo talagang parang with ka manok. Para makontra mo yung pagdadaktak ng minit doon sa kusina, bubuksan mo yung pagkalakas-lakas sa radyo. Pagpasok sa opisina, ganun din. Pag-uwi sa bahay, ganun pa rin. Pagtulog sa gabi, walang tingin. Marami, nagsasalita pa nga. Pagtulog sa gabi. Eh, wala talagang katahimikan. That is why the Lord did it that Zacchaeus should not hear and should not speak because he needs to deserve. Ano ba itong nangyayaring kababalaghan sa buhay ko? Why? Because there are times in life when things that happen cannot simply sink in. Why? Because it's too noisy. It's too crowded. And there is so much at all to discern about the greatness that God is doing in your life. And it hinders you from thanking God for what He gives you. Why? Sapagkat masyado tayo preoccupied sa ingay at sa mga activities na ginagawa natin sa buhay. Kung pwede lang siguro gawin ng Diyos ngayon ito, pagkatapos niyang bigyan ka ng umento sa trabaho, siguro maganda rin. Bibigyan kita ng increase na 2,000 dirhams ngayong buwan na ito, pero mabibingin ka, nakakapagsalita na $3. Ang ton mo. Siguro magre-reklamo ka doon. Paano to? Pagkatuon ko na kung bingi, baka masasabi ako. And sometimes we need to get away from all these troubles of life. Maraming mabababaw na tao na wala na talagang panahon sa kanilang mga sarili. And I guess, kahit na itong si Zacchaeus, si Lolo Zacchaeus, ay isang pari sa lipi ni David at ni Abraham. Still, the Lord was teaching him that he needs time for himself. And definitely, nung nabuntis si Elizabeth, naku, katakot-takot na chismis. Katakot-takot na chismis ang nangyari. Pag-uusapan, bakit ilang taon na ngayon lang nabuntis? Ano kaya nangyari? Pinamagic kaya nila? Pinaalbularyo? Invite through, ano yun? Invite through. Fertilization. Huh? Uso na ba yun noon? Diba? So the Lord did it that Zacchaeus should be deaf and mute. Hindi makapagsalita. Mga minamahal, sa ating pang-araw-araw na buhay, ang hapon natin ay ligaya at tuwa and fulfillment. But then again, we need time for ourselves. We need time to reflect. Because it is only then that we find our faith is deepened. Malaki yung pananampalataya natin. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pagmuni-muni ang mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Ilang panahon na ba ang lumipas mula nung pinasalamatan mo ang Diyos in a very special way sapagkat binigyan ka niya ng isang asawang katulad ng asawa mo. Ilang panahon na ba ang lumipas na ikaw ay nagpasalamat sa Diyos sapagkat binigyan ka niya ng mga anak na kahit mga supili ay mahal na mahal ko sila? Ilang panahon na ba ang lumipas sapagkat 10 taong ka na o 20 taong ka na dito nang huli kang magpasalamat sa Diyos sapagkat binigyan ka niya ng maayos na trabaho? Ilang panahon na ba ang lumipas na ikaw ay tumigil at nagpasalamat sa Diyos
Kapag binigyan kanya ng mga kaibigan, tumutulong sa'yo dito. There is so much to thank God for, but we do not have time. Why? Because there is no quiet, there is no silence in our life. My dear friends, paminsan-minsan, sa bahay ninyo, maganda rin naman na merong katahimikan bago kayong matulog. Yayain ninyo ang bawat isa. Manalangin tayo kahit 3 minutes sa tahimik. Hindi yung rosaryo, hindi yung nobena. Hindi ko ano-ano lumalabas sa bibig. Tahimik. Hawak-hawak kamay tayo. Tatay, nanay, ate, kuya, bunso, at yung alagang ato. Tama rin, sanay na yun. Bakit hindi tayo magpasal? Tahimik. Sa presensya ng Diyos. At magmuni-muni at magbulay-bulay sa mga kahanga-hanga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pag-uwi ninyo ngayong gabi, kung may oras pa kayo, maupo kayo sandali, kumuha ng papel, kumuha ng ballpen, isulat ang mga kahanga-hanga binigay ng Diyos. Mga ordinaryo, pero kahanga-hanga ginawa ng Diyos sa buhay. Isa, dalawa, number 3, number 4, number 5. At sa tuwing hapon o sa gabi, tatakistinig na kayo magkakasama, pwede niyong gawing oras na magkakasama sa katahimikan, sa pagtarok, sa kagandang loob ng Diyos, at sa kanyang kagustuhan maganap sa ating buhay.